Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ngayon nga po mga ka-review, eto po no, abogado umamin na, lagot Senior Aguila. White House, may tinatagong laboratory pinaraid na ng pulis. Yan mga ka-review, patungkol po yan. Riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo no, kung meron man po. At mula po ito sa news files mga ka-review. Eto na, wag na po natin patagalin, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. That there were several shabu laboratories inside the Kapihan. Usap-usapan ngayon ang Shabu Laboratory sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ng lider ng kulto na si Senior Aguila. Alamin natin ang buong katotohanan. Naging usap-usapan ngayon ang tagapagtanggol o abogado ng mga akusadong kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinamumunuan mismo ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang si Senior Aguila. Puno ngayon ng batikos ang kilalang abogado na si Attorney Olga Reserva matapos siya ang naging representative sa kaso ngayon na kinahaharap ng grupo ng kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Lalo na't kilala ito bilang isang tagapagtanggol sa mga naaapi. Kaya naman nagulat ang lahat, lalo na ang kanyang taga-suporta matapos siyang makita sa Senate hearing na kinasasangkutan ngayon ng grupo ng kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ni Senior Aguila. Hawak na ng mga senador ang ebidensya at testimonya ng mga testigo na may Shabu Laboratory sa SBSI at kanila pa itong biniverify kung totoo ito. Kaya sa next hearing, malalaman natin kung drug lord nga ba talaga si Senior Aguila. Ibang usapan yan. Ibang usapan. Your Honor, if I Yeah, go ahead. Your Honor, all of the issues raised here in this proceeding were also raised at the Sangguniang Panlalawigan, Your Honor. And in a recent interview by Sangguniang Panlalawigan Bernal, he even said that he has in his own verified sources that the intention, the motive behind the ordinance, which basically copied the EO 49, which gave the power of the task force Kapihan to get the custody of the children, was based on personal motive of Mr. Adelito Sangco. That's what is in his interview, Your Honor. Good afternoon, Your Honor. So dito no mga ka-review, talagang opinion lang natin ito no. Posible po talaga na magkaroon ng Shabu Laboratory doon sa Kapihan mga ka-review. Kasi once na controlled mo yung yung lugar, di ba mga ka-review natin? Once na kontrolado mo yung lugar, kontrolado mo yung tao, di ba? Walang iimik. Oh. Gumawa ka lang doon ng sikretong, di ba? Sikretong kwarto or underground or something na di ba? Hindi iimik yan mga ka-review kasi alam nila na at naniniwala sila sa iyo, di ba? Lalo na pag ganun, no? So posible magkaroon. Sa palagay niyo mga ka-review natin, posible ba na magkaroon doon ng laboratory? Sa palagay ko posible yun eh. No, mga ka-review, lalo na kung mayroon siyang private army, di ba? Napaka-posible po talaga. Kaya kailangan imbestigahan po ng mabuti itong si Senior Aguila. Kasi, di ba? Napakarami po ng kanyang ginagawang kalokohan pala. Nako po. I'm Attorney Hilary Olga M. Reserva, and I appeared Sandali. Reserva. Reserva. So, si kanina, attorney, yung apo ng original De La Peña. De La Peña ka. De La Peña. Ito, Reserva. Yes, Your Okay, Honor. go ahead. I appeared before the Sangguniang Panlalawigan because there was an ordinance created by the LGU of Socorro which exactly copied the EO 49. And we raised
the following contentions that the ordinance violates not just the right to travel the members of the kapihan, also that it exercised the calling out powers which belong exclusively to the president, and also that it is partial and discriminatory in nature. And at that time, the Sangguniang Panlalawigan, the Committee of Laws and Governance, gave them at least 30 days to produce any report from any fact-finding government agency. However, until this day, there was no report given which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the kapihan. So by virtue of that, the committee headed by SP Bernal and the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte rendered the ordinance as null and void and ultra vires for being speculative, baseless, and discriminatory in nature. That's all, Your Honor. Because she said that the reason why I'm stating the ordinance here, the proceedings in the Sangguniang Panlalawigan, because all of these forced marriages, the amassing of high-powered firearms, the creation of drug shabu laboratories inside the Sitio Kapihan were all raised in Sangguniang Panlalawigan. They were given a lot of time to sustain the constitutionality of the ordinance. However, until now, they did not present any report from any agency, PNP, DILG, or CHR at that moment. That's why it was said to be speculative and baseless. Second, she said that they filed an involuntary commitment and it was not responded. However, Your Honor, they only filed the involuntary commitment petition after 2 months after gaining custody over the children. They filed the involuntary commitment after we filed the writ of habeas corpus. That's why it was a belated action, because normally you would file an involuntary commitment if you would want to get the custody of a child. However, they already had the custody of the child. Kaya nga, aminado na nga si attorney at saka si mayor na talo talaga sila sa kaso nyo. Dahil Yes. nakuha nyo balik yung bata eh. Kahit na gaano kaganda ng intention ni mayor na i-hold yung bata para, yun nga, ang bata na nga lumayas eh. Ang bata na nga ang umayaw, pumunta sa kanila, na-rescue nila. Ngayon, because of due process, ginamit ang lahat ng legal processes, lumabas talaga sa korte, which is decision ng korte na ibalik sa parents yan dahil under the law, dapat ang parents talaga mag-custody ng bata, hindi yung mayor, hindi yung DSWD. So, yun nga, talo nga sila talaga. Talo sila, under the law. Yes. Talo. So, The reason, accepted Mr. na yan. Chair. Kahit anong intention nila, talo talaga. So, what are you trying to establish, attorney? The reason why I'm raising this, Your Honor, is because she said that they filed the involuntary commitment first, and it was not entertained by the court. However, upon summons, upon records would speak that they only filed 2 months after gaining custody of the children. That's why I would set the Kaya nga, record straight. talo nga talaga sila dahil they're always two steps behind you. Talo sila. Mr. Chair. Yeah, go ahead, Senator Risa. Ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with the attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata dahil dinidinig po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ Iyakat, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag
ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa kapihan, sa kamay ng SBSI. And one of the dagang salamat kay Attorney Lepiten. We conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po Kaya nga no, mga ka-review, yun lang din eh. Yun lang din yung problema. Kasi, di ba? Magulang pa rin kasi yung di ba? Masusunod doon. O kahit anong-ano ng mga authorities, mayor at saka yung DSWD mga ka-review, may magulang pa rin kasi yung masusunod, di ba mga ka-review? So, napaka unfair po para sa bata na siya na mismo yung ayaw, di ba? Kaya nga tumakas eh. Kasi ayaw niya ng ganung patakaran. Pero wala pa rin magawa. Gaya nga lang sabi ni Senator Bato, walang laban pa rin yung mayor at saka yung DSWD doon sa magulang, no? Kaya mahirap din, no, mga ka-review. Kaya nga nakuha po yung mga bata. Yung bata ba yun? Bata nga, no? Yung isa. So yan, mga ka-review, ano po ang inyong reaction dyan? No? Talagang nakakapanggigil, no? At saka kung magaling yung attorney, magaling po yung attorney nila. Kaya nga po, kapag napatunayan na may kasalanan po itong may kasalanan talaga ito. Nakakapanggigil po. Si Senyor Aguila, isama na rin yung attorney, mga ka-review. Ikulong na din yun. Kasi isipin mo, mga ka-review, pinagtatanggol niya yung talagang taong, di ba? Mapang-abuso. Kahit alam niya na mali. Pero trabaho talaga yun ng attorney, mga ka-review. Wala tayong magagawa. Pero sa ilang mga ka-review natin, kung matatalo man itong kung makakasuhan man o makukulong man itong si Senyor Aguila, payag po ba kayo na pati yung attorney nitong Senyor Aguila ay makulong din? Para sa akin, go! Para mabawasan naman yung mga taong loko-loko, di ba? Mali na pagtatanggol mo pa. Ako naman talaga. Dahil dinidinig po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ, IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child. Nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa kapihan, sa kamay ng SBSI. And one of the dagang salamat kay Attorney Lepiten. We conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors, nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan, na bumaba na rin, tumakas din, kasi daw walang kinabukasan sila doon. So yan yung mga ka-review. Mismong yung mga bata, yung nananawagan, na bumaba na kayo, mga kaibigan, no?
Eto nga yung dapat isipin nila eh. Itong mga attorney na ito, lahat kayo dyan na nakikinig dyan sa Senado. Dapat nyo pong isipin ito. Yung mga bata nga, no? Yung mga bata nga, no? Nakakapag-isip ng ganun, di ba? Mga bata pa yun, ha? Nakakapag-isip na ng kinabukasan ng mga nandun pa, no? Yung mga, ano bang matatawag natin dyan? Kidnapping, hostage, human trafficking. Tama po si ano, no? Si Senator Rizal Tiveros na talagang dapat tutukan ito mga ka-review kasi yung mga bata nga nakakapag-isip ng gano'n na tulungan yung mga kaibigan nila doon, di ba? Kasi natatrap na at walang kinabukasan daw. O di umano doon sa kapihan. At eto pa mga ka-review kapag napatunayan na talagang, di ba, may ano talaga dyan, di ba, ito. Yung, ito, Shabu Laboratory dyan sa, sa bahay sa White House daw ni Aguila, mga ka-review. Talagang dapat talaga itong turugin. Nakakapanggigil po mga ka-review itong Senyor Aguila. Kasi isipin mo, mga ka-review natin, mga bata pa, pinag-aasawa at ginagahasan ako. Talaga naman nakapanggigil ka, Senyor Aguila. Tao ka lang din naman. Ano po ba? Kayo po ba mga ka-review natin, nanggigigil po ba ka talaga kayo dito kay Senyor Aguila? Siguro ko kapag ito ipinarada, diba, iparade ba mga ka-review sa kalsada, nako, gulpe ang abot nito mga ka-review. Well, anyway mga ka-review, napahaba na yung kwentuhan natin. Ano man po yung reaksyon dito sa, diba, pag-amin ng abogado diba? Hindi ko alam kung kay Aguila ba. Well, talagang nakakaano to nga ito ding mga abogado, no? Kahit alam na nilang mali yung ipinagtatanggol nila, sige pa rin sa ngalan ng kwarta, diba? May batas po ba tayo na kapag natalo yung kliyente ng isang abogado, dapat ang abogado din, di ba? Kasi isa rin po siya sa nagsinungaling, di ba? Isa rin po siya sa nagsinungaling. Sa pag-iimbestiga, sa pagtatanong, di ba? Sa pagsagot. Baka sa most of the time, siya naman ang sumasagot. Di ba? Dapat makulong din yan sa palagay niyo po. Well, anyway mga ka-review, comment nyo po ang inyong mga nararamdaman, yung reaction ninyo, no? Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman sa issue ito. Alright? Yan mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review, Subscribe nyo na rin po si News Files mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.